tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Bilang 6:22-27. Nagsalita ang Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Sasabihin ninyo sa kanila, pagpalaing ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila." Ang salita ay nagkatawang tao. Salita ang ibinigay ng Diyos kay Moises upang basbasan at pagpalain ang kanyang bayan. Isa sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos ay ang kanyang kapayapaan. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa ating kasalanan, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Kaya't matatanggap natin ang pagbabasbas, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Si Kristo ngayon ay ating pinakapunong pari na namamagitan para sa atin sa Ama. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Awit 27, 1, 4 at 5. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Sapagat ako'y ikukublid niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Sa ilalim ng kanyang tolda ako'y kanyang itatago, at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Nasa bahay ng Panginoon. Dahil kay Kristo, tayo ngayon ay naninirahan sa bahay ng Diyos. Sinabi niya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan." Roma 5:1-5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating kinatatayuan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Mananaig sa kapighatian. Tayo na sumasampalataya ay may pag-asa na makabahagi sa kaluwalhatian ni Kristo. Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti natin,
dahil tayo ay itinalaga niya na maging katulad ni Kristo upang siya ang maging panganay nating kapatid. Tayo ay tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati niya. Ninais ng Diyos na ipaalam sa atin kung gaano kalaki ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Si Kristo ay nasa atin na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Juan 14, 1, 2, 27 at 28. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. Ang kapayapaan ni Jesus. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang kapayapaan noong gabi bago siya mamatay sa krus. Sinabi niya, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Noong siya ay muling nabuhay ay nagpakita siya sa mga alagad at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Matapos ipakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran, ay muli niyang sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nananahan ang kapayapaan sa atin. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay nananahan sa atin dahil siya ay nananahan sa atin. Tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Tayo ay itinanim at pinatutubo ng Diyos sa kanyang biyaya. Kaya tayo ay may pag-asa na makabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Kahit maharap sa kapighatian, hindi mabibigo ang ating pag-asa dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.